Alam nyo ba na yung cellphone nyo isa sa ginagamit ni Satan para itrap kayo or para sirain ang buhay nyo, para sirain ang communication or relationship nyo kay God? Kadalasan sa atin, no? Hindi natin alam, nagkakasala na pala tayo sa pamamagitan ng paggamit natin ng cellphone natin, no? Hindi natin alam na yung simpleng pag-scroll natin or panunood lang natin sa cellphone natin, marami na palang kasalanan ang nakumit natin, di ba? Kaya sana guys, no, maging maingat sana tayo sa kung ano man yung pinagtutuunan natin ng pansin, kung saan natin ginugugol yung oras natin at saka kung ano yung pinapanood natin, no? Kasi no, si Satan, kung hindi ka man niya matatrap na magkasala ka sa Diyos, gawa siya ng paraan, no? Sa pamamagitan ng cellphone, no? Kasi sa cellphone guys, maraming distraction dyan guys, no? Maraming napapanood dyan na pwedeng makadistract sa'yo, no? Pwedeng masira yung relationship mo kay God. Pwedeng masira yung mga gawain mo na pang Diyos, no, sa pamamagitan ng napapanood dyan sa cellphone. Kasi ano nakasaad sa Bible? Sabi sa Luke chapter 11 verse 34, your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But if it is bad, your body is full of darkness, no? Ibig sabihin nga, kapag ang isinet natin sa mata natin ay yung mga words ni God, yung mga godly works, di ba? Magkakaroon ng liwanag yung buhay natin, pero kapag tinuon natin yung pansin natin sa mga worldly things or mga bagay sa mundong ito, mababalutan ng kadiliman yung buhay natin, di ba? Kasi ang nakasaad niya sa Bible, sa 1 John chapter 2 verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world, di ba? Kaya dapat talaga maingat tayo, no, kung ano man yung pinapanood natin, kung ano man yung pinagtutuunan natin ng pansin sa mundong ito. Kasi kapag sinet natin yung mata natin sa mga worldly things or mga material na bagay, no, ang mga bagay na yan ay hindi yan sa Diyos, no. Kaya talagang dapat talaga ay mag-ingat tayo sa kung ano man yung pinapanood natin, no. At saka sa paanong paraan nga ba tayo nalilinlang ni Satan sa panonood natin sa social media, no. Ano-ano nga ba ang mga kapahamakan na pwedeng idulot sa buhay natin? Kung ano nga ba ang kapahamakan ng paggamit natin ng cellphone, no, na pwedeng makasira sa relationship natin kay God, no? Sa umpisa talaga guys, no, ang cellphone ay ginagamit lang siya bilang communication, no, para may pang-communicate tayo sa mga mahal natin sa buhay, may pantawag tayo, may pang-text tayo, no, for emergency siya, no. Pero habang nagtagal, no, nagiging high-tech na yung cellphone, may mga camera na, may kung ano na, pwede ka nang mag-record, lahat na lang pwedeng gawin, nandiyan na sa cellphone, di ba? Kaya wala tayong kaalam-alam na sa pamamagitan ng cellphone ay nanalin lang na pala tayo na ni Satan para magkasala tayo sa Diyos, no? Sa paanong paraan nga ba, no? Una na talaga dyan, guys, no? Itong cellphone na ito ay pwedeng mag-cause sa atin ng idolatry. Kung paano mo inubos yung oras mo, kung saan mo idinugugol yung time, at saka yung atensyon mo sa maghapon, no? Ito yung nagpo-cause ng idolatry, no? Sa halip na ituon mo yung pansin mo sa Diyos, nawawalan ka na ng time sa Diyos kasi nga sa cellphone na yung time mo, di ba? Aminin na natin sa atin, no? Sa reality sa atin to. Pagkagising natin, ano yung hinahanap natin? Cellphone, di ba? Sa halip na magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Diyos kasi ginising tayo ng Diyos sa umagang yon, paggising natin, pero ang hinahanap natin cellphone agad, nanonood agad tayo sa social media, di ba? Nag-i-scroll agad tayo, hindi pa nga tayo nakapagdasal, tapos bago tayo matulog, sa halip na magdasal tayo para proteksyonan tayo ni God habang natutulog tayo, anong ginagawa natin? Nagsi-cellphone tayo, di ba? Doon natin nauubos yung oras natin, no? Nagkukos ito ng idolatry sa buhay natin, alam naman natin na ang idolatry mahigpit na ipinagbabawal sa atin ng Diyos, no? Isang malaking kasalanan yan. Yung marami na tayong mga apps na no, nagbibigay sa atin ng entertainment, nagbibigay ng entertainment sa mata natin, di ba? Pangalawa naman na makukuha natin sa panonood natin sa social media natin, pwedeng maghatid sa atin para tayo ay makaramdam tayo ng lust, makaramdam tayo ng libog. Kasi di ba? Kayo guys, no? Kung nanonood kayo sa social media, nakikita nyo yung mga babae na halos nakahubad na, nakatupis, nakita na yung mga singit, kulang na lang, yung gitna na yung ilabas nila, diba? Tsaka may mga lalaki na nagpapakita ng katawan nila, di ba? Kita yung mga bakat-bakat kayo. Anong mararamdaman nyo kapag nakakanood kayo ng ganun? Malilibugan kayo. Kaya itong panonood ninyo sa social media, pwedeng magdala sa inyo para magkasala kayo ng lust of the flesh, no? At saka, hindi lang lust of the flesh, pwede pang magkasala din kayo lust of the eyes. Kasi nga,
Maraming panuorin sa social media, halimbawa may mga nakapost dyan na mga magagarang mga bagay na naaakit kayo, no? Naaakit ang paningin niyo sa mga material na bagay na yun, no? Anong ginagawa nyo? Gumagawa kayo ng paraan para mabili nyo yung bagay na nakita nyo na naakit kayo, di ba? Kaya tuturuan kayo nitong panonood sa social media para magkasala kayo, lust of the flesh at saka lust of the eyes, no? Tsaka pangatlo naman, sa pamamagitan ng pag-i-scroll natin sa mga social media natin, pwede tayong makaramdam ng inggit, pwede tayong makaramdam ng selos, pwede tayong makaramdam ng bitterness. Kasi diba, maraming napapanood sa social media, may mga nagpo-post ng magandang buhay nila, diba? Yung mga bahay nila, pinipicturan tapos pinagyayabang sa social media, diba? Minsan naman, kung saan sila nag-vacation, pinopost nila, tsaka pinapakita nila na ang saya-saya ng pamilya nila, na wealthy sila, di ba? Marami silang mga magagarang mga bagay, o sa tingin nyo, kayo na nanonood, tapos kayo, wala kayo ng mga bagay na meron sila, anong mararamdaman nyo? Maiinggit kayo, di ba? Magsiselos kayo, makaramdam kayo ng bitterness sa puso ninyo, kasi ikinukumpir nyo yung buhay nyo sa buhay doon sa napanood nyo sa social media na ang ganda ng buhay nila, nakakapagbakasyon sila kung saan-saan, tapos kayo hindi, tapos minsan pa pinupost pa nila yung mga kinikita nila, kung magkano yung income nila sa isang araw or sa isang buwan, di ba? O ano sa tingin nyo yung mararamdaman nyo? Maiinggit kayo, kaya tuturuan kayo nitong panonood sa social media para magkaroon kayo ng inggit sa katawan nyo, magkaroon kayo ng selos at magiging bitter kayo, makaramdam kayo ng resentment, no? Yung makaramdam kayo ng nanakit, no, or sama ng loob dyan sa puso nyo. At saka pang-apat naman, pwede itong magdadala ng takot sa inyo, lalo na kapag ang pinapanood nyo ay mga horror, o di kaya may mga pinapanood kayo na mga aksidente, di ba? Or di kaya may mga pinapanood kayo na mga biktima sila ng mga kalamidad, di ba? Ano sa tingin nyo yung mararamdaman nyo? Makakaramdam kayo ng takot, di ba? Maging balisa kayo, or baka mag-alala pa kayo kung ang pinapanood nyo mga bad news man yan, mag-alala pa kayo sa mga kaganapan sa mundong ito, sa mga pangyayari sa mundong ito. Kaya tuturuan kayo nitong panonood nyo ng social media para makaramdam kayo ng takot, para makaramdam kayo ng worry, no? Which is, na hindi siya maganda sa kalusugan kapag tayo nakakaramdam ng pag-worry or nakakaramdam tayo ng takot, no? Kasi isang malaking kasalanan sa Diyos yung magkaroon ka ng takot, magkaroon ka ng worry dyan sa isip mo or sa puso mo, kasi nga ang worry at ang fear ay kabliktaran yan sa faith mo. Ibig sabihin, kapag takot ka, kapag nag-worry ka, wala kang tiwala sa Diyos, no? At saka, pang-lima naman, itong panonood natin sa social media, ninanakaw nito yung oras at saka atensyon natin, di ba? Ninanakaw nito kasi ikaw, imbis na yung time mo, ilaan mo sa Diyos, di ba? Ilaan mo sa mga godly works, imbis na ang time mo, makipag-communicate ka kay God through prayers, or magbasa ka ng mga salita ng Diyos, or mag-memorize ka ng mga salita ng Diyos, or mag-preach ka sa ibang tao, or di kaya dapat ang time mo ay ilaan mo para sa pamilya mo, ilaan mo para sa anak mo, di ba? Anong ginawa mo? Ang time mo na uuubos sa pag-scroll sa social media, lalo na kapag addict ka sa mga games, di ba? Kapag addict ka dito sa mga games, ang dami ng games ngayon na pinag-aksayahan ng oras ng mga tao, no? Na doon na lang nauubos yung oras nila, no? Tapos, minsan pa, wala ka ng time para kumain. Wala ka ng time para sa sarili mo. Hindi ka na nakakaligo kasi sa kakalaro mo dyan sa cellphone mo or sa kakanood mo ng social media mo, nakalimutan mo ng maligo. Tapos, hindi mo alam, gabi na pala, di ba? Hindi mo alam, malaking oras pala na yung na-consume mo, malaking oras yung nasayang mo, di ba? Nawawalan ka na ng time sa Diyos, nawawalan ka na ng time sa sarili mo, nawawalan ka pa ng time sa pamilya mo. At saka, pati atensyon mo, ninanakaw nitong panonood mo sa cellphone mo, kasi sa halip na ang atensyon mo, ibigay mo sa Diyos, ang atensyon natin kay God natin ibigay, or di kaya sa family natin, bigyan natin ng atensyon yung family natin para hindi masira yung relationship natin sa family natin. Pero anong ginagawa natin? Lahat ng atensyon natin, binigay natin dito sa panonood natin sa cellphone, diba? Sa paglalaro natin, dyan natin binigay. O sa tingin nyo, anong napapala nyo sa kakascroll nyo sa social media? Kaya nauso yung mga apps na yan, no? Kasi yung atensyon nga natin, yung time natin, doon sila kumikita, no? Sila ang kumita, pero tayo, wala tayong napala kahit ni singkong duling. Walang nagbayad sa atin sa panonood natin, no? Sila ang kumita sa atin, no? Yun talaga, no? Pang-anim naman, maaring sa paggamit natin ng mga social media na to, no? Nagsisik tayo ng validation or nagkikrave tayo kasi tayo, di ba, kapag nagpo-post tayo, aminin nyo, maraming gumagawa nito. Kapag nag-post kayo sa social media, gusto nyo magkaroon kayo ng
likes, magkaroon kayo ng comments, di ba? Nagki-crave kayo ng attention or nagki-crave kayo ng validation mula sa ibang tao. Sinong relate na kapag nag-post kayo, maya-maya ang tinginin niyo kung ilan na ba yung nag-likes, kung sino yung nag-share, o kung sino yung mga nag-comment. Di ba? Ganito tayo eh. Kasi ako gawain ko rin yan dati. Noong hindi ko pa pinocus yung attention ko kay God, ganun din ako, no? Relate ako dito, no? Kapag nag-post ako ng halimbawa, picture ko, mamaya-maya ang tingin ko kung may mga nag-likes ba or kung may mga nag-comment ba, may nagkagusto ba sa post ko, di ba? Dati, gawain ko din yan dati, no? Kaya itong paggamit natin ng social media na tuturuan tayo para mag-crave tayo ng atensyon ng iba, para mag-crave tayo ng external validation mula sa iba, no? Sa halip na atensyon ni God yung kunin natin, di ba? Dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay yung makuha natin yung atensyon ni God, pero dahil nga sa paggamit natin ng social media, iba na yung pumapasok sa utak natin, no? Kapag Satan, nakuha niya yung paningin natin, nakuha niya yung mata natin, ibig sabihin nakuha niya na rin yung isip natin, no? Na manipulan niya yung mata natin, ibig sabihin na manipulan niya na rin yung utak natin, napasok niya na rin yung utak natin kasi nakuha niya yung atensyon natin, nakuha niya yung paningin natin, no? Kaya talagang dapat mag-ingat tayo, guys, no? Tsaka ang pito naman, sa pamamagitan ng paggamit natin or pag-scroll natin sa cellphone natin, panonood natin sa social media, hindi natin namalayan, hindi na tayo nakakatulog. O nakakatulog man tayo, sobrang late na. Dahil nga naiinganyo tayo sa panonood ng social media, naiinganyo tayo sa paglalaro. Ang tendency tuloy, nagkukulang tayo sa tulog, no? Pwede pa tayong magkasakit kapag tayo ay nagkulang sa tulog. Sa halip na itulog na lang natin, i-scroll pa natin sa social media natin kasi naging addict na tayo sa panuorin sa social media, no? Hindi natin alam, nakakapagbigay ng pinsala ito sa kalusugan natin, no? Nagkukulang tayo sa tulog palagi kasi nga, ang atensyon natin nandoon sa social media, hindi na natin namalayan yung oras na ninakaw na pala ng social media yung oras natin, nawala na tayo ng tulog. Ilang oras na lang tinutulog natin, no? At ang walo naman, itong paggamit natin ng social media, paggamit natin ng cellphone, pwede itong makasira sa relationship natin, no? Halimbawa, tayo may asawa, may anak, wala na tayong time sa pamilya natin kasi ang time natin na sa social media, time natin na sa games, wala na tayong time sa asawa natin, wala na tayong time sa anak natin. Sa tingin nyo, anong mangyayari, di ba? Maghihiwalay kayo kasi wala na kayong time sa isa't isa, di ba? Mag-away kayo ng mag-away hanggang sa maghiwalay na lang kayo kasi nawala na kayong ng time sa isa't isa. Ang pamilya nyo wala nang banding sa isa't isa kasi ang atensyon nyo at ang time nyo ibinigay nyo na saan? Sa cellphone na, ang oras nyo wala na sa pamilya nyo. Kaya ang tendency, masisira ang pamilya ninyo, no? Kawawa kapag may anak kayo, maapektuhan ang anak nyo kapag naging broken family, no? At saka pangwalo naman, ang cellphone na ito ay pwedeng baguhin niya yung pananaw mo sa buhay, pwedeng mabago yung mindset mo, di ba? Imbis na napakaganda ng perspective mo para sa buhay mo, napakaganda ng mindset mo, pero na-influensyahan ka sa mga napapanood mo sa social media, kaya nababago yung pananaw mo sa buhay, no? Nababago yung mindset mo, no? At saka, pang-sampu naman, ang paggamit ng cellphone, panonood sa social media ay pwedeng magbigay ng kapahamakan sa buhay mo. Sa papanong paraan nga ba? Halimbawa, ikaw nagdadrive ka, tapos habang nagdadrive ka, gumagamit ka ng cellphone, ano sa tingin mo? Prone ka sa accident, pwede kang maaksidente dahil ang focus mo, ang atensyon mo andoon sa cellphone, wala doon sa, hindi doon sa pagmamaniho mo. Pwedeng magiging sanhi ng aksidente yung pagsi-cellphone mo habang nagdadrive ka. Tapos halimbawa, nag-aalaga ka ng baby mo, pero nanonood ka ng panoorin sa social media, gumagamit ka ng cellphone, pwedeng maaksidente yung anak mo. Pwedeng kung anong mangyari sa anak mo, halimbawa mahulog ba yung anak mo or baka mamaya makuryente yan, nagtusok-tusok na pala ng mga outlet ng kuryente, wala kang kaalam-alam kasi ang atensyon mo, ang focus mo na sa cellphone mo, na sa social media mo. Mapapahamak pa yung anak mo nang wala sa oras. At saka, pwede rin na sa pamamagitan ng panonood mo or busy ka sa cellphone mo sa social media, halimbawa nagluluto ka, nakalimutan mo na yung niluto mo, hindi mo alam na sunog na pala yung niluto mo, magiging dahilan para pati bahay mo masunog din yung bahay mo, di ba? Tingnan niyo kung ano yung panganib na idudulot nito sa buhay niyo, itong pagsi-cellphone at saka yung pag-i-scroll natin sa social media, no? At saka number 11 naman, sa pamamagitan ng pagsi-cellphone natin, tinuturuan tayo nito para mag-commit tayo ng adultery. Halimbawa, tayo may mga asawa na, nakakakilala tayo dito ng mga strangers, lalo na kung kayo, nag-i-entertain kayo, naminin nyo na yan na sa messenger nyo, minsan may mga naliligaw na mga nagtitext, no? Naghahanap siguro ng mga ka-chat, naghahanap siguro ng love life, no? Ako dati, noong
addict pa ako sa cellphone. Laging may nagchat-chat sa akin sa sa Messenger ko, nakikipagkilala, ini-introduce yung sarili nila, 'di ba? Kung kayo, may asawa kayo tapos pinatulan niyo itong mga nagmi-message sa inyo na mga hindi nyo naman kilala, tapos nabaling na yung atensyon nyo dito sa chat nyo kasi nga yung asawa nyo rin walang time sa inyo kasi kaka-cellphone. Ano sa tingin nyo? Magkaroon kayo ng affair sa iba, magkaroon kayo ng relationship sa iba, tuturuan pa kayo nitong pagsusocial media nyo para magkasala kayo sa asawa nyo, magkasala kayo ng adultery, which is malaking kasalanan sa Diyos yung adultery, no? Pinagbabawal sa atin ni God yan na huwag tayong mag-commit ng adultery, huwag tayong mag-commit ng sexual immorality, di ba? At saka, pang 12 naman, sa pamamagitan ng pagsiselfone natin, pwede tayong mag-engage dito sa gossip, lalo na kapag mga celebrity, no? Di ba? Celebrity na yan, yung mga buhay nila talagang public, no? Kung ano man yung mga nangyari sa buhay nila, talagang nalalaman ng buong mundo, no? Ipinupost ng mga tao, no? So tayo naman, na nakakapanood, nag-i-engage din tayo doon sa gossip. Minsan nasa comment section na tayo, nakikipag-comment na tayo, no? Minsan pa nagkikipag-away pa tayo dahil sa pinagtatanggol natin yung mga iniidolo natin, ang mga celebrity or kung sino man yan, di ba? Kadalasan kasi ganun halimbawa, may na-post na idol nila ng mga celebrity, no? Tapos may mga bashers, di ba? Pag mga bashers, hindi maganda yung comment, no? O sa tingin nyo, yung mga fans noong celebrity na yun, nakikipag-away sila para sa idol nila, di ba? Nakikipag-away sila sa comment section. So, itong pag-i-engage natin sa social media, pwede pa tayong turuan ito para maging chismoso tayo, di ba? Na nangingialam tayo sa buhay ng ibang tao, hindi nga tayo kilala nun, pinagtatanggol pa natin, nakikipag-away pa tayo para lang ipagtanggol sila. Hindi nga tayo kilala ng tao na yun, di ba? Tingnan nyo nga kung anong kapahamakan ang idudulot sa inyo. Pang 30 naman, itong paggamit natin ng social media, paggamit natin ng cellphone, pwede tayong turuan ito para maging mayabang tayo, di ba? Aminin na natin, kapag may mga ganap sa buhay natin, pinagyayabang natin sa social media. Halimbawa, nakapagpatayo tayo ng magandang bahay, ipinupost natin, pinagyayabang natin. Tapos minsan naman, pag kumita tayo ng malaki, pinagyayabang natin sa social media, or di kaya, kapag yung mga anak natin gumraduate, may mga honor, kung ano man yung na-achieve nila, ipinopost natin sa social media, pero ang yabang ng dating natin, hindi natin alam na yung mga nakakanood sa atin, no? Binigyan pa natin sila ng dahilan para magkasala sila kasi ikaw ba naman magpo-post ka ng mga magagandang nangyari sa buhay mo, tapos yung nakapanood sa'yo, hindi ganun ang buhay nila, maiinggit pa sila sa'yo, di ba? Magagalit pa sila sa'yo, maiinggit pa sila sa'yo, magsiselos sila sa'yo, maging bitter pa sila sa buhay nila dahil ikaw kumpara siyempre nila yung buhay nila sa buhay mo na ikaw ang gara ng pamumuhay mo, ang dami mo ng mga positions, successful ka na, tapos sila walang nangyayari sa buhay nila o ano sa tingin mo ang maramdaman nila. Kaya hindi talaga maganda na ang time natin, ang atensyon natin, ang focus natin ay ibigay natin dito sa pag-cellphone natin or sa pag-i-scroll natin sa social media or paggamit natin ng social media, no? Hindi ko naman sinabi na totaling masama ang paggamit ng social media or masama ang paggamit ng cellphone kasi tulad ng sinabi ko, ang cellphone ay nagagamit natin for emergency, nagagamit natin ito para makipag-communicate tayo sa mga mahal natin sa buhay at saka para sa mga nagpipreach ng mga salita ng Diyos, para sa mga gumagawa ng mga godly works, nagagamit ang cellphone, no? Nagagamit siya para makatulong ka sa kapwa mo, no? Para magkaroon ng liwanag ang buhay nila, no? Nakadepende na rin kasi sa atin, guys, no? Kung paano natin gamitin yung cellphone natin at saka yung social media natin, no? Kung tayo gumagamit ng social media, sisiguraduhin natin na ang social media natin, nagagamit natin ito para makatulong tayo sa kapwa natin, no? Halimbawa, makapagbigay tayo ng awareness para sa kapwa natin, makapagbigay tayo ng motivation para sa kapwa natin, tulungan natin yung kapwa natin na maiangat natin sila, no? Wag natin gamitin sa kasamaan yung social media natin, no? Kasi ako, gumagamit din naman ako ng social media pero naging wais na ako sa paggamit ng social media ko, no? Ginagamit ko na siya para makatulong ako sa kapwa ko, no? Para makapag-share ako ng mga salita ng Diyos, no? Para makapag-motivate ako ng kapwa ko, no? Hindi ko na siya ginagamit sa walang kwenta, no? Kasi dati din, gawain ko din yan, no? Wala naman akong napala sa
pagsasayang ko ng oras or sa pagbigay ko ng atensyon sa social media, no, na-realize ko noong bandang huli na naging wais na ako sa paggamit ng social media, no. Dapat guys, no, limitahan lang natin yung paggamit natin ng social media kasi hindi natin alam sa simpleng paggamit natin ng cellphone natin, sa simpleng pag-scroll natin sa social media, maraming kasalanan na pala yung nakumit natin sa Diyos, di ba? Nasira na pala yung kaluluwa natin. Ito na pala ang magbibigay ng daan para magkasala tayo sa Diyos, para hindi tayo magkaroon ng kaligtasan balang araw, no? Kasi si Satan, napakatuso ni Satan, di ba? Clever si Satan. Lahat talaga ng paraan gagawin ni Satan para magkasala ka sa Diyos. Kung hindi ka man niya makuha sa simpleng panunukso niya, kukuhanin ka niya sa pamamagitan ng mga distraction na napapanood sa social media, di ba? Sa paggamit ng cellphone mo na wala kang kaalam-alam na nalinlang ka na pala ni Satan, no? Anong sabi dito sa sa Romans chapter 8 verse 13? For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of your body, you will live. Ang ibig sabihin nga nito, kung namumuhay ka daw na naayon sa pamumuhay sa mundong ito, no? Anong sabi dito? Mamamatay ka daw, ibig sabihin, hindi ka magkaroon ng kaligtasan, no? The wages of sin is death, di ba? Balang araw, kapag nasa kabilang buhay ka na, hindi ka magkaroon ng kaligtasan, no? Sa hell ang punta mo. Pero, kung namumuhay ka daw, kung hinayaan mo daw na yung Spirit ang maglilid sa'yo, yung Holy Spirit ni God, ilid ka, ibig sabihin, yung will ni God ang nasusunod sa buhay mo, patayin mo yung mga gawa ng katawan mo, di ba? Huwag mo nang intindihin yung sarili mo. Kung hindi, kalimutan mo yung sarili mo, patayin mo yung kung ano man yung mga dating gawain mo na gawain ng flesh mo. Patayin mo na, di ba? Tapos, ang intindihin mo na lang, yung gawin mo, yung will ni God. Ang ibig sabihin daw nito, ikaw ay mabubuhay, magkaroon ka ng kaligtasan. Ang punta mo doon sa kaharian ng Diyos, mapagkalooban ka ng Diyos ng eternal life. Kaya napakahalaga talaga guys na maging maingat tayo sa kung ano man yung pinapanood natin sa mundong ito, kung ano man yung ginagawa natin, kung ano man yung pinagtutuunan natin ng pansin, no? Kung kanino natin binibigay yung time natin, kung kanino natin binibigay yung atensyon natin, no? Pagtuunan natin ng pansin, yung Diyos na pwedeng magbigay sa atin ng kaligtasan. Dapat ganun ang mindset natin na yung atensyon natin, yung focus natin, ibigay natin kay God kasi si God lang ang magbibigay ng kaligtasan sa atin, no? Hindi ang mundong ito, hindi yung mga pinapanood natin sa social media, hindi yung mga gawain ng katawan natin, hindi makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nararapat lamang ang intindihin, unahin natin ang Diyos, di ba? Pagkagising natin, huwag nating hanapin muna yung cellphone natin, magdasal tayo, unahin natin si God sa buhay natin para yung buong maghapon natin, i-guide tayo ni God sa mga gagawin natin para hindi tayo magkamali sa mga decisions natin, sa mga choices natin sa araw na yun. At saka proteksyonan tayo ni God para hindi tayo mapahamak. At ibibigay ni God yung provision na nararapat sa atin. Kaya dapat unahin muna natin si God, no, bago tayo mag-umpisa ng gawain natin. Huwag yung cellphone ang unahin natin. Bago tayo matulog sa gabi, unahin muna nating magpasalamat sa Diyos, di ba? Hindi yung puro tayo social media, nakalimutan na natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos na nag-provide sa atin, kinalimutan na natin ng tuluyan, no? Kung gusto natin na magkaroon ng kaligtasan, kung gusto natin na makaakyat sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng eternal life someday, baguhin na natin yung masamang gawain natin guys, no? Ituon natin yung pansin natin sa Diyos, no? Gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos para sa kaligtasan natin, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!